Talagang titindig ang balahibo ninyo kapag ka ito po ay narinig ninyo. This preaching will change your life forever. And as believers of the Lord Jesus Christ, we very special kay Lord Jesus. We are very, very happy. I'm very, very happy realizing all of this. And I'm gonna share kung ano yung dulot. Bakit ako sumaya ng ganito? Alam niyo ba kanina kasi, nag-i-scroll ako dito sa Facebook. Wala pang 10 minutes. Wala pang 10 minutes. May nakita ko doon, nag-vlog din. Parang nandun sa nasa isang My Day siya na ano. Parang reels, gano'n. Reels siya, reels. Reels, diba? Uso ngayon yan, reels. And sabi niya, kawawa ka pag tumanda kang walang pera. Kawawa ka. Which is totoo naman yun. Totoo yun. And then, pagkatapos nun, tinanggal ko doon kasi parang negative yung dating. Anak tayo ng Diyos eh. So hindi ganoon. Ni-scroll up ko si Joseph Prince. Sabi ni Joseph Prince, sabi niya, if you are a child of God, you are forever secured. Even in your finances. At binigay nga niya itong talatang ito. Okay, so yes, itong talatang ito, nandito po, Tagalog itong Bible na ito. Ay, nakabili pala ako ng Bible kahapon. I highly recommend this Bible, ang Biblia. Ang Biblia. So, matagal ko po itong meron akong ang Biblia na luma na yon. Maganda po kasi ito eh. Malalim po siya pero maganda ang Biblia. Yung isang magandang balita, Biblia, maganda rin po yun. Pero ito kasi, yes, talagang pagdoktrina ang pag-uusapan, ito po talaga. Biblia. Okay, ito yung talata natin. Mga awit 37 tapos 25. Sa English, Psalm 37:25. Basahin ko yung 25 dito sa ang Biblia. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Anong lahi ba tayo ngayon? Tayo ay lahi ni Hesukristo. Tayo ay lahi ng langit. Tayo ay mga anak ng Diyos. Never, sabi ni David, ako, once I was young. Ngayon, I am old, ka ni David. Pero kailanman hindi ko nakita na pinabayaan ang mga matuwid. Alam niyo ang matuwid sa ating New Covenant, hindi nakabase ang pagiging matuwid natin doon sa pwede nating gawin para manangan tayo o hirangin tayong matuwid. Naging matuwid tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Gets niya? Ayun. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross, yun ang basihan bakit tayo naging matuwid. So, ang pagiging matuwid natin, display natin ngayon. Ang pagiging matuwid natin dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Yun, yung ginawa niya sa cross, yun ang dahilan why we are righteous. Kaya kung sino man yung hindi pababayaan ngayon financially, tayo po yun. Tayo mga believers ng Lord. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Very special tayo sa Kanya. Mahal po niya tayo. Ngayon, bakit may mga nakikita tayo? Sa bagay, reminder din po yung para mag-ipon sila ng pera, magkaroon po sila ng ipon pagdating ng panahon. Pero maganda rin po yun. Well, maganda po yun. Pero lagi mong tatandaan kung Kristiyano ka na, ang source po ng ating blessing ay si Jesus. Lahat naman po ng blessing galing sa Panginoon. Ang problema, yung mga unbelievers po, claim nila na yung mga blessings nila galing sa pagpupunyagi nila, galing sa paghihirap nila, galing sa pagsusunog nila ng kilay at pagbabanat nila ng boto, which is wrong. Galing po lahat sa Panginoon yan. Okay? Talagang may mga tao lang na full of pride na yung achievements nila. In fact, meron nga po dito sa Facebook dati, nakita ko sa online na, bakit daw ba binibigay natin sa Diyos lahat ng papuri? Bakit daw hindi sa sarili? Yung kabataan na yun, di ba? Naalala niyo po yung hindi ko na po siya nakikita rito. Buti naman. No? At nakakainit ng ulo ang mga ganun na mga tao. Punong-puno ng yabang, punong-puno ng pride. Alam nyo, dahil nasa kabataan pa sila, hatanda rin yung mga batang yan. At dapat nilang kilalanin ang Panginoong Jesus habang may panahon pa. Walang pinipili ang kamatayan. Bata, gitnang edad, matanda.
Again, itong Bible na ito, I highly recommend it sa inyo. Napakaganda po nito. Ang Biblia, Tagalog. Kasi, na-nostalgia ako dito kahapon. Mga bandang some 15 years ago, bata pa kami noon. 10 years ago. Ito po talaga ang mostly na ginagamit na salin. No? Maganda siya. Ano yung pagbabasahin niyo po ito? Talagang nanamnamin niyo yung bawat salita. Kasi para siyang mahirap unawain agad. Kaya ang gagawin mo, nanamnamin mo yung salita. So mapapabasa ka talaga ng Biblia. Again, blessed po tayo. Hindi ka naging blessed dahil doon sa pwede mong gawin. Naging blessed tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Again, ang Biblia, ito po napakaganda po nito. Nabili ko po kahapon. Nasa 600 lang po ito. Pwede kayo. Ako po nabili sa bookstore. No, meron din po sa National Bookstore to. So, I highly recommend it. Kasi sabi ng iba, gusto nilang maunawaan ng Bible. Pero itong ang Biblia kasi, ito po ay aklat na salin para dun sa, ito tapatan po ito, para po ito sa mga malalalim ng Kristiyano. Pero yung mga binibigay namin sa mga bagong Kristiyano, yung magandang balita, Biblia, at saka yung ang salita ng Diyos. Mababaw na salin ng mga yan. Pero maganda rin po. Pang-devotion po. Kasi ito, makinig po kayong mabuti. Importante po ito. Ano ang magandang pang-devotion? Ang magandang pang-devotion, yung madaling maunawaan na salin. Oo. Pag nagdi-devotion ako, ang gamit ko NIV, NKJV, yan. Pero kapag ako'y nag-aaral ng Bible, sa Tagalog gagamitin ko to ang Biblia. Kasi ito, meron siyang mga doktrina rito. Doctrinal. Okay? At sa English, ginagamit ko pag nag-aaral ako. Siyempre, NKJV, nandiyan po. NASB, National, National. Ano yun? New American Standard Bible. Maganda po ang NASB. In fact, si Eli Soriano, si Brother Eli Soriano, yan ang paborito niya. Hindi po ako kasapi sa Brother Eli, pero si Eli Soriano, yun po ang ginagamit niyang Bible. Tama naman siya doon kasi magandang salin po yun. No? Again, Christian po ako, hindi po ako kasali doon. Sinabi ko lang po na preferred niya yun. Tapos, NLT, New Living Translation, ginagamit ko po yan. At yung ESV, English Standard Version. Okay? So, yes, ito po. Bumili po kayo ng ang Biblia. Kasi pag Tagalog po kasi, ilan nang bang salin ng Tagalog na Bible? Ito ang Biblia, Magandang Balita, Biblia. Yung po yung Tagalog Popular Version na tinatawag, TPB. Tapos, yung ang salita ng Diyos, yun ang katumbas ng NIV. So, you really have to put your money on something lasting. Something lasting. Something that will last. Sapagkat pag napakawalan mo ng Word of God sa mga pwede makarinig, magiging masaya sila. Dahil si Jesus ang magiging sentro ng buhay nila. So maraming po salamat sa ating lahat. Jesus is wonderful. Jesus is so mahal niya tayo. Hindi tayo iniiwan, hindi pinababayaan man. So thank you very much. The Lord is so good. He's very wonderful. Again, never pababayaan ng Panginoong Jesus ang mga anak niya. Pag born again ka, hindi ka dapat matakot sa financial mo. Dahil lagi kang may pagkukunan. Dahil ang pagkukunan mo, ang source mo, si Jesus mismo. Hindi nagkukulang yan. Forever yan ay patuloy na, patuloy na supply. Parang gripo lang yan. Pag binuksan mo, tuloy. Yan ang Biblia. Napakaganda pong salin ng Bible sa Tagalog. I know, marami po sa inyo gusto po ng Bible na Tagalog, and I highly recommend ang Biblia. Napakaganda ng ang Biblia. Para po ang Bible ay lalo natin maunawaan. Maganda pong gamitin ito kung mag-aaral kayo. Pero pag gusto niyo pan-devotion ng Tagalog, I highly recommend gamitin Magandang Balita Biblia o yung tinatawag na Ang Salita ng Diyos o AST, nakatumbas ng NIV. Okay? So yan, maganda magkaroon tayo ng habit ng devotion sa araw-araw. Dahil si Jesus ang sentro ng ating buhay. Siya lang po at wala na po. Hallelujah.